Umalinggaw-ngaw ang balitang binaril umano si Congressman Zaldico sa Amerika. Ayon sa mga paunang ulat, bigla raw inatake ng mga hindi pa nakikilalang salarin si Ko habang nasa isang pribadong lakad. Bagamat hindi pa kumpirmado ang tunay na kalagayan niya, mabilis itong umikot at nagdulot ng matinding paggabahala sa publiko, lalo na sa mga taga-albay na umaasa sa kanyang pamuno. Kasabay nito, kumakalat ang espekulasyon na may kinalaman umano ang insidente sa issue ng flood control projects na pinaniniwalaang pinagkakakitaan ng ilang kongresista. Ayon sa mga insider, may mga pangalan ng lumulutang at sinasabing nagsisimula ng magtago at umiwas sa publiko matapos mabunyag ang di umano'y anomalya. Ang tanong ng taumbayan, konektado ba ang pamamaril kay Ko sa lumalaking eskandalo ng Flood Control Fund? Habang hinihintay ang opisyal na pahayag ng mga otoridad sa Amerika at ng pamilya, patuloy na nagiging laman ng usap-usapan ang posibleng pagkakasangkot ng ilang mapangyarihang personalidad sa malalim na kontrobersya. Magbabalik ba ang katiwalian sa flood control bilang isa sa pinakamalaking iskandalo ng taon? Abangan ang mga susunod pang detalye. Gen Z, meron pang kalimutan na natin yung ano. Tsaka, let's chart our own destiny. Let us not imitate because this should unfold how it should unfold. How, base sa ano ng perspective ng Pilipino, base sa ugali, karakter ng Pilipino. Kaya hindi Gen Z, tapos nun kasi mapusok din ng Gen Z. Mamaya bahala ka. Wag lang ano, kasi iba, may nakausap ako, inaalala daw niya pagka yung mga bata ang nagamit dito, baka may mangyari doon sa mga bata, mamaya later on, iyakan. So, meron pa nagsasabi niyan, collateral damage. Diyos ko. Yun yung mahirap, collateral damage. Both sides, collateral damage, AFP, PNP, tsaka yung mga nagrarally. Hanggat maaari, wala sana masaktan. Doon papasok yung peaceful settlement. Kaso, sabi ko nga, hindi kayang maging peaceful settlement hanggang hindi mo sinesettle yung grievances ng tao. Ang gusto ng tao, justice. Ang gusto ng tao, katotohanan. Satisfy yung pagnanasa nila na malaman ang katotohanan. Sino ba ang punot dulo nitong korupsyon na to? Bakit ninyo itinuturo sa previous administration samantalang yung present ang dapat unahin yung imbestagahan? Bahala na kami taong bayan na pupuntahan namin yon pagkaikot ng gulong. Bahala na. Bahala na yung next president sa 2028. Kung gusto niya, tahakin lahat ng corrupt na yan, habulin. Diba? Pero ngayon, since you are the president, it is your duty, sworn duty, na may humatsing doon, no? Dinig na dinig. Kakadistra ka. Sinabutahin na naman ako. Okay. Nakalimutan ko tuloy, sasabihin ko. It is your prime duty as the president of this republic na siguraduhin mo, kikialam ka sa administration na iba, lintik. Ayusin mo yung administration mo na muna. Yung pinsan mo, patatakasin mo. Kung may issue nga harangin mo na. Paharapin mo sa batas. Kung totoo ka. Kung hindi ka kasama dyan, sa sindikato na yan. Okay, so yun yung message ko, ano. Thank you sa mga comment ninyo. Maraming salamat sa comment. Haba. Diyos mio. Haba. Rosa Cepeda, thank you. Cesar Soberano, thank you. Mariel, Kate, Denise, galing mo talaga, sir, kaya love ka namin. I love you too! Thank you, ha. Thank you. Papagupit na ako mamaya. Para magmukha akong bata. Susana Tafala, this is not easy, sir, Dado, pero kapag sama-sama tayo, magtatagumpay.
Ang inintay lang dyan, yung one time, big time, lahat kayo, you find the time, you see, is this person credible? Is the anong tawag dito? The action believable? Is the end result likable, lovable? Is she doing it or he doing it for love of country? Is this leader or leaders, no? So, gano'n eh. Will it bring out the truth? Will it bring out justice? Will it bring out accountability? So yan, yung gano'n lang. Ang tingin ko, hinihintay lang ng tao yung yung sang-ayon sa pananaw nila, yung swak na swak sa kanila, yung dapat mangyari. Sa ngayon, may okay yung peaceful rally sa iba, pero iba, ayaw. Ang tanong, bakit? Bakit ayaw ng tao? Bakit hindi pupunta yung tao sa peace rally? Bakit? Di ba? So may mga unang rason sinasabi, may kahalo dyan eh. Pero sinasabi naman na wala ng kulay eh. O di tama lang halo-halo. Ang problema nga sinabi kasi bigla, bawal ang DDS dito. O di, lumalabas, may halong kulay talaga. Kung nagra-ride lang dun sa walang kulay-kulay, walang iba-ibang ideology, Pilipinas lang. Pero biglang sinabi ng mga, ng mga na-attend doon, mga commenter, bawal ang DDS, bawal ang bobo, bawal ang mga shit. Nakakasama ng loob. Nanghihikayat kayo na sumali, pero hinahati nyo na kagad. Kaya nga, divisive. So, pupunta ba ako doon? Not there. Not there. Pupuntahan ko yung sarili ko. Pupunta ako sa sarili ko kahit may isa akong plug na ganyan. Yeah. Ito ko. Yun ang sigurado ko na pupuntahan ko yung kung saan akong toilet, nandun. Hello, nandun ako sa flagpole. Dito ako. Mga kababayan, nandito ako. Ito na yung hudyat. Nag-iisa ako. Malay nyo, dumami tayo bigla, di ba? Ay, ako. Sakit sa ulo ng Pilipinas. Hirap nga malain. May nagko-comment sa inyo ng ganun eh. Mahirap mahalin ng Pilipinas. Agnes Bombita, pinag-init lalo nila taong bayan nung tinanggal nila Senator Marcoleta kasi pinagtatakpan nila ang justice. Nagwa-whitewash sila. Correct. Sabi ni Agnes Bombita, Jomar Sunga, sinasabotay na naman ako dito. Yung Mami, may sumasabotay sa akin, no? Sugod tayo, Malacanang, Supremo, Jomar Sunga. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Baka walang susunog ng Malacanang, ha? Walang susunog sa Malacanang. Kailangan natin yung Malacanang para maging museum ng taong bayan. Yun yung sa akin. Lahat kung ako lang ang masusunod, ako lang naman yan. Suggestion, Madam President, no? Suggestion ko lang, wala nang Malacanang dyan, wala na. Tourist attraction na lang yan. This is the Malacanang House, seat of government until the people revolution. Mamaya, inciting to, naman ako, sedition, hindi naman ako tumatayo dun sa mga entablado at naghikay, lumaban na tayo! Rebellion! Lumaban tayo! Ito na, simula na revolusyon! Hindi pa naman ako naggaganon eh. Ang sa akin, kung ako lang ang masusunod, if I were the one to resolve this, yung Malacanang, tigil na Malacanang niya. Hanap tayo na ibang Malacanang. Ayusin natin. Pagsamahin na natin Senado, Congress, Malacanang, Judiciary. Pagsamahin natin, okay, whatever. Okay, Congress, tsaka Senator, pagsamahin natin. Konti na lang naman sila eh.
Tapos, yung Malacanang, gawin na lang ng museum. Gawin natin museum na lahat ng nag-people power, ilagay natin yung pangalan doon para lahat ng bata makita. O, ito yung mga ninuno ninyo. Tumayo sila pinaglaban ng Pilipinas, kaya ang ganda ng Pilipinas ngayon. Lahat ng pangalan, naka-engrave doon. Kung million ba o whatever, by region. Easy naman na makuha yan yung mga pangalan. Signify kayo, habang kayo naghihintay doon sa mga rally, pasa nyo yung mga pangalan ninyo, sulat nyo yung pangalan ninyo, tapos nun ibigay ninyo doon sa mga group leader nyo para makuha natin, magagawa natin database, and then eventually, pagka may pondo tayo, madali naman pondohan yan Dami naman corporate na magpopondo niyan. Tapos nun, boom, paggawa natin. In granite, naka-etch yung mga pangalan ng bawat isa. Kaya proud ka na kasama ako doon. Parang di ba, memorial. Ayun. People's Revolution Memorial. So nandun lahat. Nandun yung AFP, PNP na pumanig sa taong bayan. I'm just thinking ahead, Nandun yung mga Tapos may konting narrative. Binihag yung ganito, ganyan-ganyan. May mga pictorials pa. Talaga may diorama pa yung ganun. It's nice to see that. Tapos nun, yung House of Representatives, maging crocodile farm talaga type ko dun Para talaga nandun yung fun, nandun yung laughter. Crocodile farm. Yung House of Representatives, ginawang crocodile farm na merong kainan all around, na 2 stories kunyari, merong veranda all around, wrap around na veranda. Makita, merong crocodile, may crocky, ganon. Alaga tayo, lagay natin yung pinakamalaking crocodile sa Pilipinas, lagay natin doon. May pangalan pa, Tamba. Si Tamba. Nandun si yung ibang congressman. Si Ko, di ba? Nandun yung iba. Si Benny. It would be nice kasi you accommodate 300 alligators, crocodiles or more. Tapos it's kainan siya, commercial strip owned by the government, source of money. Bumawi tayo. Papuntahan talaga yan ng mga tao. It's a must-see na place. When the Filipino people decided to stand up and take back the power that they have given to these corrupt officials, they stood up and stormed this edifice, the former Congress building, and then biglang it was converted now to a crocodile farm so that the future generations will remember. Dedicated to the future generations of Filipinos. Always rise up. When tyranny becomes the norm, revolution becomes duty. Di ba maganda yung rise up. Huwag kayong natatakot. Kasuhan kayo. Sila nga kakasuhan natin. Sila ang kakasuhan natin. So, huwag kayong matakot, mga kababayan. Agnes Bombita, hanggang now, hindi huhupa galit ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi na, tuloy-tuloy na yan mangyayari dyan. Cesar Soberano, dapat the biggest Philippine flag lang ang mangingibabaw sa lahat ng kilos protesta ngayon. Yeah, when I come out, I'll be wearing a Philippine flag sa sa sleeve ko o sa front ko. But I will invert it. Yung red yung nakaibabaw. So yun yung sa atin mga kababayan, you have a Philippine flag, you invert it. Pula ang nasa ibabaw. Just to deliver the message, tarantado kayo, galit kami talaga. Tangina nyo. You brought about this situation. The Filipino people will finish this. Together, we rise up and we take back that power. Tarantado kayo. Itutuwid namin ang Pilipinas. We have the resolve na ituwid ang Pilipinas. We will see to it na maayos namin ang Pilipinas in this lifetime. Kaya yung
tatayo laban sa amin, kalaban namin. Yung haharang sa amin, kalaban namin. And we will show you, we will display to you na kung sino man nakaharang dyan, the sea of people against us will open. I don't know how among Diyos will, pero ganon, divine intervention. Basta you have God as your guide, your wisdom, your discernment comes from God, your faith nandoon, and then yung tapang ninyo, you draw power. Of course, from each other, pero firstly, you draw power, yung courage from God. Because this is a fight between good and evil. Evil will not triumph ever against the good. No? Kukontrolin nyo lang. Gusto nyo manunog, sino susunugin nyo? Yun. Huwag yung mga property. I-recover natin yun. Ebidensya yun eh. I-recover natin yun. Pero yung kunyari, yung gusto nyo sumunog ng sumunog ng papel. Ay, ako buhay ko. Gusto nyo sumunog ng ng kahon, ng karton. Ay, nako. Kaya nga, Tapos in the end of it, linisin yung kalat. No? Mamaya mag-vlog ako tungkol sa lalabas pa ako ngayon. Nag-enjoy ako ng buhay ko. Enjoyin ko yung buhay ko. At ukay-ukay muna kami. Enjoyin ko yung buhay ko kasi baka magkagulo. I find myself in harm's way. At least enjoy ko na yung buhay ko. I still have one life sa musang. Pagka-musang ko, ewan ko yung mga kabady ko mga musang, pagka tumayo ko, lumabas kayo mga musang. Lumabas na kayo sa mga lungga nyo. Pero ang doon, let's dedicate this whatever ounce of energy that we have left. Nairayuma kayo, may sakit kayo, tumayo kayo. Let's dedicate our lives for the good of this country. Walang iba tayong asahan. Tayo-tayo lang dapat. Tayo-tayo lang eh. So, we have to stand up and finish this. Okay? Thank you sa plantita men in uniform. Pa-step down na ninyo si Marcos. Won't happen eh. Eduardo Rich White, we support against corruption under BBM. Commander Tom, kamusta na? Thank you sa mga report. Agnes Bombita, Kapdado, mas malakas loob ng iba pag kasama ka. O, hintayin nyo ako paglabas ko. Sabi ko sa inyo pagka lumabas ako I do not have to, yung sasabihin ko sa mga tao, lumabas kayo. Hindi, makikita nyo ako, nandun na ako. O, walang alisa, nandun na ako. Because dapat ganun yung mga leader. Mauna kayo sa tao. Without fear. Without fear. Hindi yung pararamihin niya yung tao tapos tsaka lalabas. Kita niyo yung ginawa ng ginawa nila General Pokis. No? General Kita. Nila Metran tsaka tong Captain Ray. In fairness, nauna sila. Tumayo sila. Ang problema hindi lumabas. Kulang yung mga tao Pero yun yung leadership. No? Yun yung leadership. Hindi ako pumunta kasi nga ang sabi ng grupo ko, wag ako pumunta Wag ako pumunta kasi hindi namin alam. Hindi ako kasama sa mga meeting nila no? Hindi ako kasama. So, ang comment nga ng isa is, I'm in the blind. It's mahirap pagka ganon. Hindi mo alam yung agenda, hindi mo alam yung programa, baka mamaya mapasama ka. Okay naman yung mga mga kasama na worried sila sa akin. Yeah, so I took I took precaution na imbis na pumanik na ako ng Baguio, nag-delay ako 2 araw. Tapos lang pumanik Nag-delay ako na tingnan kung pinapasok ko yung mga intel doon
para alamin kung ano ba talaga yung plano. So nagkaroon ako ng info kung ano yung part of the plan. So I really decided, wag na. Pumanik na ako. So ayun yung ano ko. Okay. Hintayin niyo yung ano. Paghudyat. No? Kaya dapat tayong mga Pilipino magkaisa na labas na ayusin natin ang ating bayan. Okay. Magkaisa, isa yun na, magkaisa, lalabas. Magkaisa, kung ano yung pakay. Ano yung objective? Kung ang objective ninyo ay peace rally, I don't think na may kahit niya iba, kasi yung iba, graduate na sa peace rally. So, mahirap pagkaisahin. Lalo na kunyari ang modus kunyari, ang ano ng ibang grupo magkaisa na tayo. Pero biglang sasabihin, hindi kasali dito DDS. Doon pa lang may problema. Dapat nga, sinasabi ko nga sa vlog iisa lang tayo, Pilipino. Kalimutan niyo yung kulay, kalimutan niyo lahat. Pilipino tayo. Ayusin natin to kasi laking problema nito. May pagkakataon tayo ayusin ng Pilipinas. Ayusin na natin. Pero pagka hindi natin alam, ang gusto lang natin patalsikin tong lahat ng to, ng mga tarantado, and then, afterwards, hindi natin, wala tayong plans o usapan kung ano yung susunod, delikado. Kasi yung baka magkaroon dyan ng power grab. Yun yung kaya nga dapat mag-upo and then, ano ba yung end result nito? Ganon yung Well, of course, may hirapan ng mga ang power grab dahil sa marami naman ng Pilipino na may gusto sa Constitution, no? Marami naman, we follow the Constitution. And by virtue of the Constitution, the succession is there, very clear. So whether you like Inday Sara, whether you hate her, you love her, love you. Whether you hate Inday Sara or you love her, mwah. Love you. Kasampal abuti. You have no choice but to respect the Constitution. As long as the Constitution is there. The question is, if you trash the Constitution, you're trashing away yung all the rest. Pangit naman. Then there will be disorder. Kasi pagka hindi Constitution na susundin, may question mark na yon sa succession. Mababasa nyo Pagka ayaw ng Constitution, palitan yung Constitution, ayaw kay Inday Sara nun. Kasi maliwanag yung Constitution, successor, Vice President. Whether you like it or not. Ngayon, pagka kunyaring nilagay niya, pagka kunyaring papalitan yung Constitution, pagka papalitan mo yun, hindi na Inday Sara successor doon. Iba na. Pasok ngayon yung dark horse, yung mga manok. Pasok kaya kunyaring grupo. That's dangerous. Revolution talaga yan. Civil war. Kasi makakalaban ninyo yung kung sino man susundan ng military. Or kung sino man ang armado ng grupo. Or kung ano man yung pitik ng taong bayan. Yung hagupit ng taong bayan. Magkakalaban-laban. Kaya yung mga grupo na may ambisyon, that's why we sa SFGF, we are very careful. Kaya kami nag-hold. We're very careful. Ayaw namin na magamit kami, magikayat ng mga ganyan tao, ganyan tao nang biglang hindi tayo magiging konstitusyon. Yun yung nakakatakot. Kaya nga, maingat kami. That explains, hindi kami basta-basta lalabas. Hanggang sa hindi mag-usap-usap lahat kayo, grupo. Mag-alaman tayo ng barahan natin. Ano ba ang objective ninyo? Ano ba ang gusto ninyong mangyari? Ano ba ang agenda?
Ano ba ang end result? Ano ba yung paraan na gagawin? Pagka malinaw yun, last question, pwede ba na lahat tayo magpirmahan, ayaw natin ng posisyon? Bahala yung uupo na wala tayong hinihingi na posisyon. Walang compromises na hindi alam ng taong bayan. Kasi pagka lahat tayo, pinag-usapan kunyari, pwesto, kaliwa, kanan. Ito, akin to, Bureau of Customs. Ang daming pera doon. Akin to, BIR. Akin to, DNR. O akin to, ganyan-ganyan. Ay, putang ina, balik tayo doon sa dati. Nagpalit lang tayo. Time out, substitution. O, ganun lang. Kaya ako, suggestion ko, i-reboot na natin.